So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, aminado nga, itong si Harry Roque, si former spokesperson Harry Roque, na meron nga pong arrest warrant. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, sa pagkakataong ito, medyo merong halong paglilinis. Nililinis po ni Roqueta itong si Kadigungan. Nang sabi niya, totoo daw na merong warrant of arrest, pero hindi daw po ito galing sa ICC. But then, so far, mas maganda. Eh, di sunod-sunod yung kaso. 'Di ba? O may kaso sa ICC, kung nililinis mo man si Digong, at may kaso din to sedisyon. Kasi totoo naman na ginawa niya, nagbanta itong si Duterte online. Alright, so ito yung sabi ni Harry Roque. Makikita nyo din dito mga minamahal yung pagmumukha ni Harry Roque. Sobrang stress niya na. Mukhang kailangan niya ng magpa Vicky Bello or something else like Eclavush para gumanda yung kanyang pagmumukha. Okay, sasama ba naman ng ugali? Ito lang yung katangi-tanging spokesperson na nagtatago, no? O, tingnan nyo. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi galing sa ICC ang warrant of arrest batay sa natanggap nilang impormasyon. Sinabi po niya yan sa isang video sa kanyang Facebook page. Ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at inalagay naman po yan sa kanilang webpage. Grabe yung mukha ni Harry Roque, oh. Stress na. Pansinin ninyo, mga minamahal, yung pagmumuka ni former spokesperson Harry Roque, sobrang stress na. Parang di ata natutulog. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Stress na. Oh. May stress ka ba naman talaga? Palipat-lipat ka ng bansa eh. No, di ba? Nagkakaroon ng lookout sa'yo yung yung Pilipinas. Nalalaman kung saan bansa ka travel history. May nag-comment, naging zombie na yung mukha ni Roqueta. Parang Walking Dead. Stress, guilty, kaya nagtatago. Pero sa akin, ang galing ni Roque, ha? Despite na siya ay nagtatago, nakakapag-vlog pa din. Nakakapag-content pa din. Alam mo, Harry Roque, wala nang makakapigil sa panahon at pagkakataon. Kasi biruin nyo, mga minamahal, pakita ko. Biruin nyo, tingnan ninyo to. 7,000. 7,000 strong force. 7,000. 7,000 strong force to arrest Duterte. Kaya nga sabi ko, sana manlaban eh. Sana manlaban mga minamahal, itong si former President Duterte. Alam niyo yung manlaban? Pinapangarap natin yan para nang nararanasan ni Digong. Kaya, nararanasan ni Duterte na, ay ito pala yung yung naranasan ng mga nabiktima ng AJK na mga wala naman talagang kasalanan. Yung sa pilitang sinasabing nanlaban, pero hindi naman talaga nanlaban. Kaya, pero sa akin mga minamahal, sa nakikita kong to, si Digong mukhang malabo ng umuwi. Oo. Kung uuwi man yan, sisiguraduhin niyang meron din siyang bala. Kasi, total, nandyan naman din siya sa China, ay sa Hong Kong, sisikapin niya na din yan na pumunta. Oo, dyan sa China. Kasi yung Hong Kong mga minamahal, special administrative region niya ng China. Na kung saan yung International Criminal Court ay jude effect. Walang epekto sa lugar na yan. Kung ikaw ay may pera, kung meron kang sandamakbak na pera at pabor ka sa China at yung China ay pabor din sa'yo, diba? Makakatakas ka dyan, malaya ka dyan. Yung China halata naman na sobrang favorable dito kay former President Duterte. Kaya yung sinasabi nila na hindi ang pinunta lang naman dyan ni Digong is yung yung patungkol nga po mga minamahal sa sa OFW meetings, OFW pasasalamat. No, it is just a front. It's either magwi-withdraw ng pera, kasi posible nga pong ma-freeze yung kanilang mga asset. Gawa nga po ng nakitaan ng sandamakmak na bank account.
itong si Sara Duterte at itong si Digong, joint account yun, no? Mga minamahal. Or it's either mag-withdraw for this election. Hihingi ng tulong sa China, may sakit si Digong, diba? Or else talagang pagtakas na to ni Duterte. Kasi why confidential? Diba? Yung pagpunta, bakit confidential? Kasi kung ititingnan natin yung PDP, mga minamahal, PDP laban. Kung titingnan natin yung PDP laban, mga minamahal, walang announcement. Simulan natin nung isang araw, 2 days ago. Walang announcement, na pupunta si Digong dyan sa sa China, ay sa Hong Kong. Walang announcement yung PDP. Bakit itinago? Diba? Bakit itinago? Bakit itinago? So, alam niyo naman na si Duterte, may sakit na yan. Hindi pupunta yan doon kung hindi importante. I think this is quietly important. Kaya, sinikap niya kahit ugod-ugod na yung tuhod niya. Yan, sinikap niya. Kung hindi naman importante, hindi lumalabas ng bansa yan. Para lang sa pasasalamat. Diba? Hindi lalabas ng bansa yan si Duterte. Kasi kayang pumunta ni Sara Duterte dyan mismo sa Hong Kong. Kayang pumunta din dyan, mga minamahal, ng mga senatorial ni Kadigungan dyan sa Hong Kong. Kayang-kaya nilang pumunta dyan nang sila lang. 'Di ba? Nang hindi na kailangan si Digong, matanda na, pagpahingahin nyo naman yung tao. Kaya nga lang, it's quite annoying din, mga minamahal, na mukhang importante din. Kaya itong si Duterte, napasugod. Oo, kasi nakarating sa kanila may intel or spy ata itong si Digong. Feeling ko lang, mga minamahal, feeling ko may espiya pa rin itong si former President Duterte sa loob ng administrasyon, kung kaya't nalaman niya yung balita na siya ay huhulihin na sa petsang iyon, sa petsang nakatakda, kung kaya't inunahan niya na. Diba? Alam niyo yung salitang prevention is better than cure? Yan, ginawa ni Digong. Inunahan niya na kaysa siya pa ang madurog, maipit, mahuli. Inunahan niya ng lumipad. Kaya nga ang tanong, sino kaya yung natitira pang ahas ni Duterte sa loob ng administrasyon? At bakit nung lumipad ng bansa, itong si Digong, wala man lang lookout bulletin, wala man lang lookout order sa kanya para malaman natin kung saang bansa siya pumupunta, diba? Malaman natin kung kanino ba siya pumupunta. Bansa lang, kahit hindi na kanino, kahit yung bansa na lang. Kasi imposible na Hong Kong lang yan. 'Di ba? Meron pa yang pupuntahan talaga. Alright? So yun po. Anyway, congratulations, Senator Antonio Trillanes, dahil sa gawa mong yan, abay, napahanga mo kami. 'Di ba? Sobrang hanga namin sa'yo. Nagkaroon din ng hustisya. Itong paghihirap, pagdurusa na naranasan mo sa kamay ng mga Duterte. Alright? So, pahingi lang po ako ng comments. Mga minamahal, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell. Mahalaga, mga minamahal, na hinihit nyo po yung notification bell para naging updated po tayo sa mga video na ina-upload ko. Diba? Mahalaga po yan at lalong dumami ang nandito po sa ating channel. Alright, yun lamang po. Ingat, mga kababayan.